married to a stranger. Tatawagan ko po si Mr. Martinez. No! Wala kang tatawagang asawa ko o kahit kanino sa pamilya niya. Naiintindihan mo, Maris? Yes, ma'am. Ilang sandali pa, pangkuna ni Marvin ang kanilang Chief Executive Officer patungo sa Mercedes nito at dinala sa ospital. Dinala agad sa emergency room ang pasyente. Alam na ba ni Jethro to, Maris? Tanong ni Marvin Flores. Ayaw ni Mrs. Martinez na tawagan kong asawa niya, ni kahit mga in-laws niya. Huwag ko daw ipapaalam sa mga ito ang pagdala natin sa ospital. Naku, bakit kaya? Nababahalang tanong ni Marvin. Pero baka magalit si Jethro at kapag may nangyari kay Amira, tayong masisisi. Pero ayaw ko pong tawagan si Mr. Martinez. Magagalit si ma'am. Giit pa ni Maris. Ako ang tatawag. I'll take the consequences. Isang napakalusog na baby girl ang isinilang ni Amira at nasa nursery na ang baby nang makarating si Jethro. Under sedation si Amira at tulog na tulog din ito sa kanyang hospital suite. Bakit ngayon lamang ninyo ako tinext? Sumbat ni Jethro. Ayaw po ni ma'am na tawagan ko kayo o ang mga parents ninyo, sir. Nagalit nang subukan kong tawagan ko kayo. Sinuway ko na nga lamang ang kagustuhan ni Amira, Jethro, sabi ni Marvin. Alam kong kailangang malaman mo na nasa ospital na siya. Salamat, pare. Sige, ako nang bahala dito at maraming salamat sa inyong dalawa. Nang matauhan si Amira ay nasa tabi niya si Jethro. Hawak ng lalaki ang kamay niyang walang dextrose. Binawi agad ito ni Amira at tumagilid para talikuran ang asawa. Amira, love, what's wrong with you? Bakit ayaw mo kong patawagan nang dalhin ka nila sa ospital? Please, Jethro, ayaw kong makipag-usap. Napapagod ako at nanghihina at gusto ko nang magpahinga. I'm here, love. Babantayan kita. Hindi na kailangan. Maraming nurses at doktor dito. Malamig na wika ni Amira. Nagpalagay na ako ng ekstrang kama. I'm staying here. Okay, fine. Ikaw bahala kung yan ang gusto mo. Pero hindi kita kailangan dito. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Napailing na lamang si Jethro. Ayaw niyang makipagtalo sa bagong panganak na asawa. Hindi niya iniwan si Amira kahit na hindi siya kinikibo ng asawa hanggang sa ma-discharge na ito sa ospital. Nang nasa bahay na sila, hindi na nakapagpigil si Jethro. Look, Amira, hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito na nagkakalabuan dahil hindi tayo nagkakaintindihan. Ano bang nagawa kong kasalanan at bigla mo kong kinasusuklaman, ha? Natawa si Amira. Napakagaling mo din palang artista, Jethro. Bagay na bagay nga kayo ng babae mong laos na artistang si Sandra Suarez. Pero sayang, at kahit naging trying hard siya, ay hindi sumikat. Nalaos agad. Pero natitsak kong napakagaling niya sa kama. Biglang natigilan si Jethro. Paano mo nakilala si Sandra? Pinuntahan niya ako sa opisina. Ang babaeng yun? Ang kapal ng mukhang ipangalandakang may relasyon pa rin kayo at babawiin ka nito sa akin? Well, sabi mo sa kanya na kanyang-kanya ka na at hindi ako maghahabol sa inyo. Biglang naunawaan ni Jethro ang pagmamaktol ng asawa. Nagsiselos ito at natuwa siya. Nangangahulugang mahal siya ni Amira. Sweetheart, please, huwag kang basta naniniwala sa babaeng yun. Nasaktan lamang ang pride niya dahil hindi siya ang pinakasalan ko. Oh yes, hindi naman agad ako naniwala dahil inisip kong isa kang disenteng tao. Ganun naman pala Ano pang problema? Eto ang problema. Inilabas ni Amira mula sa kanyang briefcase ang Chinese newspaper at mga larawang nakalagay sa envelope. Inabot niya ito sa magaling na asawa. Anong mga ito, Amira? Naguguluhan na tanong pa ni Jethro. Bakit hindi mo buksan? For your eyes only dahil nagsawa na ako sa katitingin sa mga yan. Frankly, kahit sa picture ay hindi pasado ang arte ng babae mo. Binuksan nga ni Jethro ang envelope at tumambad sa kanya ang mga larawan nila ni Sandra habang may ginagawa. Nagkulay abo ang mukha ng lalaki at napipila nito. Lalo na nang makita ang Chinese newspaper kung saan naroon ang larawan nila ni Sandra. Amira, sweetheart, pwede kong ipaliwanag ang lahat ng to. Hindi na kailangan, Jethro. Just pack your things and go. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang niluloko at pinagtataksilan ako. Minahal kita, Jethro. Patunay ang mga anak natin. Pero bakit nagawa mo pa din akong lokohin? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Hindi pa ba ako sapat para sa'yo? Kaya please, umalis ka na at huwag mo na akong lalapitan pa. Naiiyak na wika ni Amira. Pero asawa mo ko. Kasal tayo, Amira. Legally.
I will file for legal separation or annulment, whatever is more convenient. Hindi na tayo maaaring tumira pa sa ilalim ng iisang bubong. Amira, please. Hayaan mo akong magpaliwanag. Wala nang paggalang ko sa'yo, Jethro. At tiwala. Useless na magpatuloy tayo sa pagsasama. Nawala na rin pati ang aking pagmamahal sa'yo. Kahit masakit sa kanya ay sinabi niya yun sa asawa. Para kahit man lang doon ay maitaas niya ang kanyang pride. Natigilan si Jethro. Pinagmasdan ang asawa. I see. Hanggang dyan lamang pala ang iyong katatagan. Mapanghusga ka at niayaw mong makinig ng paliwanag. Huwag ka mag-alala. Makukuha mo pa rin ang iyong 5 million pesos. Bayad ng pagpapakasal mo sa akin. Pagbibigay ng iyong pangalan sa mga anak ko. Anak natin, Amira. Nakalimutan mo na yatang tayong dalawa ang lumikha sa mga anak natin. Well, magkakaroon ka naman ng visiting rights ayon sa batas. Pwede mo silang ilabas at iuwi sa inyo for a certain period of time. Hindi ako aalis sa pamamahay na to at sa buhay niyo ng anak ko. Kailangan mo ko at kapapanganak mo pa lamang. Seryoso na wika ni Jethro. Bahala ka. Basta wag ka lamang magkakamaling lumapit sa akin, Jethro. Dahil para sa akin, wala na akong asawa. Hindi kumibo si Jethro. Mananatili siya sa bahay nila at iisip ng paraan para mapatawad siya ni Amira. Mahal na niya ang asawa. Mahal na mahal at parang hindi niya magagawang mabuhay ng maayos kapag nagkahiwalay sila. Hindi din niya inaasahan na mamahalin niya ng ganong kalalim ang babaeng nagtangkang bilhin lamang ang kanyang pangalan para sa proteksyon ng kanilang anak. Pero pagdaan ng panahon, na-develop ang pagmamahal niya rito at gagawin niya ang lahat para bigyan ng pangalawang pagkakataon ang kanyang asawa. Ilang ulit niyang tinangkang humingi ng tawad kay Amira. Kung kinakailangan lumuhod ako, Amira, gagawin ko. Mapatawad mo lang. Pero labis ring nasaktan si Amira at tila nayurakan ang kanyang pride. I can never forgive you, Jethro. Mabuti pang umalis ka na. Laylay ang mga balikat na nag-impake ang lalaki. Naramdaman niyang hindi matitinag ang desisyon ng asawa. Mas lalo lamang lalala ang sitwasyon nila kung patuloy niya itong guguluhin. Hahayaan niya muna itong makapag-isip at maliwanagan. I will be around if you need me, love. Pero sana, huwag mong ipagkakait sa akin ang mga anak natin. Magpasabi ka lamang kung dadalaw ka dahil aalis ako. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo. Nasasaktan si Jethro sa mga naririnig na sinasabi ng asawa, ngunit hindi siya nagsalita. Noon lamang niya naisip na lumuhod sa isang babae. Handa niyang ibaba ang kanyang pride, pero napahiya pa siya. Hindi pinahalagahan ni Amira ang kagustuhan niyang magkasundo sila muli. Wala siyang nagawa kundi ang umalis. Umuwi sa kanyang sariling bahay sa Cavite si Jethro. Nagsimula itong uminom, na bawal sa kanyang pagiging boksingero. Nagbabad siya sa Moreno Gym at halos doon na matulog. Awang-awa naman si Aldrin sa kaibigan. Binalak niyang ayusin ang sigalot ng mag-asawa. Kaibigan niya ang dalawa. Kababata niya si Amira. Pinuntahan ni Aldrin si Amira sa opisina nito. Napag-usapan nila si Jethro at ang mga larawang naging dahilan ng pagkawasak ng kanilang relasyon. Nakita ko mga larawan, Amira. Sino ba nagbigay sa'yo ng mga yun? Ewan ko. Sabi ni Maris, nakita na lamang niya ang envelope sa ibabaw ng kanyang desk. An inside job. Hindi kaya si Drake ang naglagay ng mga ito dun? It doesn't matter kung sinong naglagay. Pero the pictures speak for themselves. Age of computer ngayon, Amira. Sabi ni Jethro na matagal nang nakuha ang mga larawan na yon. Way back bago pa man kayo nagkakilala. Pero maaaring dinoktor ito ni Sandra o ni Drake para magmukhang parang kailan lamang ito nakunan. How about the Chinese newspaper? Public stunt na maaaring kagagawa ni Sandra. Malay naman ng Chinese press kung ano ang katotohanan. Kaibigan ko kayong dalawa ni Jethro at ayoko na basta na lamang masira ang maganda ninyong samahan, lalo na at may mga anak na kayo. Aldrin, mabuti pa nga siguro ikaw na lamang ang pinakasalan ko nang nag-alok kang panagutan ng dinadala kong anak ni Jethro. Hindi sana ako masasaktan ng ganito. Pero hindi mo ko iniibig, Amira. At alam ko simula pa lang na mahal mo na ang asawa mo. Saan nagsabi ka lamang ng totoo? Magiging magulo lalo kung tayo ang nagkatuluyan. Nagkatawanan na lamang sila. Patawarin mo na si Jethro sa ibinibintang mong kasalanang hindi naman niya ginawa. Paano mo natitsak to? Sino ba dapat mong paniwalaan, Amira? Ang sarili mong asawa o ang mga taong may masamang motibo sa'yo? Galit si Drake dahil tinanggal siya sa trabaho ni Jethro. Naghihiganti siya at kinagat mo naman. Paano napasa kamay ni Drake ang mga larawang yun, by the way?
Ayon kay Simon, 2 beses daw nitong nakitang magkasama sa pagkain sina Jake at Sandra na tila may mahalagang bagay na pinag-uusapan ng mga ito. Natigilan si Amira. Nagpaka na nga ba ang dalawang ito para sirain ang pagsasama nila ni Jethro? Kung totoo nga yun, malalagot sa kanya ang dalawa. Wika niya sa sarili. Pag-iisipan ko muna mabuti ang lahat, Aldrin. Salamat sa tulong mo. Huwag mong patagalin sana, Amira. Sinisira ni Jethro ang sarili sa kaiinom at alam mo makakasama ito sa kanya sa pagiging boksingero. Bumuntong hininga si Amira. May laban si Jethro na malaki sa Japan within 3 months. Kailangan niyang makarecover sa emotional trauma na idinulot ng inyong paghihiwalay. Gusto mo bang matalo siya, Amira? Of course not. Iyaan mo at pag-iisipan ko kaagad ang lahat. Napapikit si Amira at sumandal sa kanyang swivel chair nang nakaalis na si Aldrin. Bakit nga ba napakahirap para sa kanya magpatawad? Mauulit na naman ba ang nangyari noon sa kanila ni Tyrone? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. 18 years old noon si Amira. So very young and so much in love kay Tyrone Medina. Ang kanyang first love. Magtatapos na sila noon sa high school nang hilingin sa kanya ng nobyo na may mangyari sa kanila. Mainit ang lalaki sa ganong edad. 18. Hindi siya pumayag. Kahit kailan ay hindi siya naniniwala na maidudulot na kabutihan ang maagang pagbibigay ng sarili, lalo na at bago pa lamang sila ng nobyo. Alam niyang nadisgusto si Tyrone sa pagtanggi niya. Matagal na hindi ito nakipagkita sa kanya. Hindi siya nakatiis dahil mahal din niya ang lalaki. Pinuntahan niya sa inuupahang apartment ang lalaki. Kung bakit tila nakalimutan nitong ilak ang pintuan ng apartment kaya nakapasok siya na hindi nararamdaman ng binata. Balak niyang sorpresahin ang nobyo. Sabihing sana ay magkaayos na sila. Nang palapit na siya sa kwarto, nakarinig siya ng nagtatawanan. Ang isa sa mga tinig ay mula sa isang babae. Maingat niyang itinulak ang pintuan at pumasok. At laking gulat niya sa kanyang nasaksihang tagpo. Si Tyrone at ang kasamang babae nito habang may ginagawa na para lamang sa mag-asawa. Napasinghap siya sa gulat na naramdaman na ikinabigla ng dalawa nang makita siya. Patakbo siyang nanaog sa hagdanan pero hinabol siya ni Tyrone. Hindi siya inabutan nito at hindi nasundan dahil walang suot ito sa katawan. Later, pagkaraan ng 2 araw, pinuntahan siya ni Tyrone at lumuhod ito sa paghingi ng tawad. Pero hindi niya tiningnan ng nobyo. Iniwan niyang nakaluhod ang lalaki sa sahig. Wala kang pakiramdam, Amira, singhal ng lalaki. You are a cold-hearted person. Napakataas ng pride mo. Who do you think you are, ha? Nasaktan siya at mula sa araw na yun, naging man-hater siya at umabot sa edad ng 28 na walang naging boyfriend. Pinangako sa sarili na hindi na magmamahal muli. Maraming lalaking nagtangkang makalapit sa kanya, ngunit kahit isa sa mga ito ay wala siyang pinansin. Hindi na niya kailangan ng isang lalaki sa kanyang buhay. Hanggang nung birthday party niya na nalasing siya at nakatagpo niya si Jethro Martinez. Hindi niya akalain na bibigay siya sa lalaki ng gabing yun. Talagang pinagbigyan niya ang nararamdaman ng kanyang katawan at hindi niya pinagsisisihan ang nangyari dahil natutumuli siyang magmahal. Ngunit ngayon, tila nauulit na naman ang lahat. Ngayon marahil ay dapat niyang baguhin ang kanyang pag-uugali. Kailangan niyang makaunawa. Dapat siyang magpatawad. Jethro! Namalispis ang kanyang mga luha. Pinahid niya ang mga ito nang lumapit sa kanya ang yaya ni Joem. Ma'am, ayaw pong kumain ni Joem, sabi nito. O bakit daw? Hinahanap po ang kanyang daddy. Napalunok si Amira. Tila pati ang kanilang anak ay nagdurusa dahil sa katigasan ng kanyang kalooban. Sa pagmamatigas niya ay hindi lamang siya ang nasasaktan, pati na ang kanilang anak ni Jethro. Nilapitan niya ang anak. Joem, anak, kailangan kumain ka, anak. I want my daddy, maktol ng bata. Bakit hindi na siya umuwi dito, Mommy? Kasi pinaalis mo. Masungit ka kay daddy kasi I don't like you anymore, Mommy. Natigagal si Amira. Oh no, wag mong sabihin yan, anak. Mommy loves you. I want my daddy. Please, Mommy. Napatingin siya sa yaya ng bata. Humihingi ng saklolo ang kanyang mga mata. Ma'am, makabubuti po sigurong tawagan ninyo si Sir para kumain si Joem. Pwede bang ikaw nang tumawag, Yoli? Ito ang cellphone number ni Jethro at ang landline phone number niya. Naiiyak na wika ni Amira. Yes, ma'am.
Hayaan niyo po at magiging okay din ang lahat. Ilang oras ang lumipas ay agad namang nakarating si Jethro. Matapos hagkan ang kanilang baby girl, inasikaso nito si Joem. I want to go with you, Daddy, sabi ng bata at yumakap ng mahigpit sa ama. Napatingin si Jethro kay Amira. Ikaw na muna bahala sa anak natin. Mas makabubuti yun sa kanya ngayon. Malamig na sabi niya. You can keep him with you as long as he likes. Amira, bakit kailangan mangyari sa atin to? Pati mga bata nadadamay na. Pero tumalikod na ang asawa at hindi na siya pinansin nito. Yoli, ihanda mo ang magamit ni Joem. At kung pwede, sumama ka na muna sa kanila para kahit paano ay may magtitingin sa anak ko. Sa naging desisyon ni Amira, ay noon na-realize ni Jethro na talagang wala ng pag-asang magkabalikan sila ng asawa. Tila nakahandang mapalayo ang babae sa anak, wag lamang bumalik sa kanya. Kung yan ang gusto mo, at yan na talaga ang pasya mo, ikaw ang bahala, Amira. Sabi ni Jethro sa karimlan ng gabi nang makatulog na ang anak. Itinabi niya ito sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Ilang ulit na ipinasundo ni Amira si Joem sa kanyang secretary at bodyguard pero ayaw sumama ng bata. Huwag ninyong pilitin kung ayaw at baka makasama sa emosyon ng anak ko. Seryoso na sabi ni Jethro. Sabihin mo kay Amira na kukumbinsihin kong umuwi si Joem at ako na ang maghahatid sa kanya. Ito ang mensaheng dala ni Maris sa kanyang boss nang dumating sila ng bodyguard sa opisina na hindi kasama ang panganay na anak ni Amira. Ma'am, nag-uumiyak na yumakap si Joem kay Mr. Martinez nang sinubukan kong kunin, sabi ng sekretarya. Nakakaawa po eh. Tila gusto niyang mamalagi sa daddy niya. Nasaktan si Amira sa kaalamang pati na ang sariling anak ay ayaw na sa kanya. Ang batang naging dahilan kung bakit sila nagpakasal ni Jethro. Pinigil niya ang pagtulo ng kanyang luha. Okay, salamat Maris. Hayaan na muna natin siya doon kung yan ang gusto niya. Kahit na nasa kanya ang pangalawa nilang baby na babae, miss ni Amira si Joem. Masakit para sa kanya na nagkahiwalay sila ng anak niya. Pero hindi niya alam kung paano ulit magsisimula at kung paano magkakaayos ng asawa niya. Para aliwin ang sarili, lalo siyang nagpursige para palawakin ang kanyang business empire. Mayroon na siyang bagong abogado. Inutusan niyang maghanap ito ng mga lupaing mabibili ng kumpanya niya para gawing subdivision or commercial center. Maghanap ng mga korporasyong nalulugi at ibinibenta. Dito siya magaling, ang mag-take over sa mga korporasyong nalulugi. Nagiging hamon sa kanya na muling buhayin ang mga ito at higit na paunlarin. Nakabili siya ng isang garment factory na matagal nang nakasara. Pinaandar niya ang kanyang pera para i-revive ito at sa loob lamang ng 6 na buwan ay isang napakaunlad ng business enterprise ito. Kumuha siya ng expert clothes designer para lumikha ng mga magagandang fashion designs. Nang lumabas sa market ang mga RTW na may trademark na Akira, ay bumenta ito. Ginamit ni Amira ang pangalan ng kanilang anak na babae para sa label ng kanilang products. Tila di na maawat ang pagyaman ni Amira, sabi ni Danilo Asuncion nang makita nitong binabasa ni Jethro ang newspaper coverage ng itinanghal na fashion show para sa Akira Creations. Diyan naman siya talaga magaling, a business genius, sabi ni Jethro. How do you feel pare? Being away from Amira, medyo matagal-tagal na rin kayong hiwalay, hindi ba? Mahigit ng 1 taon. Kinibit ng boksingero ang balikat. Well, I have my son with me. Si Joem ang sentro ng buhay ko ngayon. But you miss Amira. Halata naman ito eh. Aminin ko, I still love her very much. Why don't you keep on trying for a reconciliation? Kung mahal ka niya, yan nga ang problema pare. Sinabi ni Amira na hindi na niya ako mahal. Nawala na daw ang kanyang respect at tiwala sa akin. Nagkatinginan sina Danilo at Algin Moreno. Awang-awa sila sa kanilang kaibigan. Malapit na laban mo sa Japan, Jethro. Kailangan maging conditioned ka emotionally and physically para dito. Medyo mabigat ang Japanese boxer na kalaban mo. Panay naman ang pagsasanay ko, di ba? Pero panay din ang inom mo. Mabuti hindi ka natsatsyempohan ng iyong manager. Tsak na magwawala yun. Pasensya na pare, pero dito lang ako nakakapaglabas ng hinanakit. Kahit paano nakakalimot ako sa problemang kinakaharap ng pamilya ko. Malungkot na wika ni Jethro.